Bago po tayo magpasalamat sa Panginoon, palakpakan mo natin ang ating buhay. Ang Diyos na buhay na sinagmay-may natin mga buhay at lahat ng ating pangailangan sa pang-araw-araw, ang Diyos po ang may bigay. Amen. Amen. Kaya po sa lahat ng usap panahon, lagi siya natin alalahanin. At lagi natin sa siyang pasalamatan, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa minuto-segundo ng ating buhay. Dapat po, lagi po tayo ng pagsalamat sa ating Diyos na buhay. Sa ipong saglat ng mga awit, chapter 104, verse 13 po hanggang 15. Sabi po dito, magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadidilig. Ibinuhos ang pagpapala, lumaganap sa daigdig. Amen? Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Amen? Ano pat ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Mayroong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya. May langis pa ng olibo, nagdudulot ng ligaya, at tinapay na pagkain pangpalakas sa tuwina. Amen. Lahat po yan ang biyaya ng Diyos ay ginawa po niya ng Panginoon. Ano po? Para sa sangkatauhan. Wala pong pinipili ang Diyos, napapaulan po siya sa masama. Ganon din po sa mga matuturin. Wala pong pinipili ang Diyos sapagkat siya ang Diyos ng kabutihan. Siya ang Diyos na mapagmahal. Amen. Kaya po lahat po ng tao, kanya po pinapakain. Bumubuhos ang ulan para po sa ating mga panin. Amen. Kapag tumubo, lumago, kumani tayo ng sagana at tayo po ay mayroong pagkain makakain sa pang-araw-araw. Lahat ng bagay na yan ay mula po yan sa Diyos. Sa ating pong spiritual na buhay sa ngayon ay wala naman po tayong mga pananim, wala po tayong mga sakahan. Pero ang kabutihan ng Diyos ay patuloy natin naranasan. Mayroon po tayong kanya-kanya pinagkukunan ng ating kinabubuhay at lahat po yan na po ay binigay ng Diyos para po sa atin. Amen. At lahat ng bagay na natin naranasan, mula mga pagpapala na galing sa Diyos, dapat po sa araw na ito ay patuloy natin hayag sa ating mga kapatid sa pananampalataya para maparangalan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Sino po ang muna magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Tumayo lang po. Tumas ang kamay kung maaari. Wala po. Palagpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister. Ayan. Amen. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa araw-araw po namin buhay. Kasi po, dapat po tayo magpasalamat sa Diyos sa patuloy kong binibigay niya na biyaya sa araw-araw at sa kalakasan. Ngayon po, ipagpapasalamat ko lang po sa Panginoon. Napakabuti po talaga ng Diyos kasi ang lagi mo lang sasambitin sa Kanya. Kapag nangangailangan ka, kailangan mo ng pambayad, ang lagi mo lang pong sasambitin sa Kanya. Hayaan mo at sa kapanahonan ibubuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala. Lagi ko po yung sinasabi kasi nung nakaraan po, kailangan ko po talaga ng pambayad ng kupit. Kasi puputulan na po talaga ako. Alam niyo po na nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi hindi naman po, hindi po siya mabigat dahil lagi mo po siyang ipinagkakatiwala sa Panginoon. Ang lagi mo lang, babanggitin, ibubuhos ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ang sabi niya, bubuksan niya po ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala. Ayun po, pag lagi mo po yun nasa isip kapag may bayarin ka, at lagi mong isinasa isip ang Diyos sa buhay mo, darating po ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo. At alam niyo po na dumating po yung panahon na Huwebes po siguro yon. Yung pera po namin noon, talagang panghulog lang po ng motor. Tapos binuksan nga po niya yung alkansya niya kasi kulang nga po yung panghulog namin. Tapos sabi niya, pagkabukas niya sabi niya, kailangan pa daw niya ng panggasolina. Adi, meron po akong pera na 160. Sabi ko, sige, sa'yo na yan lahat. Akin na lang itong 20 kasi sabi kong ganyan.
ibibili ko ng tinapay dahil nga mahilig po ako sa tinapay. Pero alam nyo po na nag-iisip po talaga ako nun kung saan po ako ng pambayad. Pero dumating po yung yung kapatid ko. Sabi niya po, ate, sabi niya, anong oras ka pupunta ng bukid? Sabi ko, mamaya pa dong. Tapos dumukot sa sa bag niya. Sabi niya, ate sabi niya, sa inyo to, sa inyong tatlo. Alam niyo po na wala po akong ibang unang nasabi, salamat sa Diyos. Okay. Salamat sa Diyos kasi, sabi ko, nung umaga, sige, sabi ko sa iyo na yun lahat yung pera, pero sabi ko yan akin ang invente. Pero nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos kasi, hindi mo man hindi man mabigat, dahil nga hindi ka nabigatan dahil andyan ang Diyos para kunin yung lahat ng kabigatan mo. Pero nagpapadala po talaga siya ng tao para tugunan yung mga pangangailangan mo. At saka alam niyo po na nagbayad po ako nung Biyernes ng umaga. Hindi po tinanggap yung bayad ko dahil kulang. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung saan ako makakakuha ng pera. Pero alam niyo po, pagdating ng Biyernes ng hapon, nagpasahod po yung gawa namin. Alam niyo po, napakabuti ko talaga ng Panginoon. Dahil nakabayad po ako ng tubig, hindi po ako naputulan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Dahil babanggitin mo lang na ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa lahat ng bayarin ko. Pero hindi po talaga siya minit. Lagi po siya nandyan para pakinggan ang lahat ng panalangin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na kahit napakarami po namin bayarin, nasusurvive po sa pangalan ng Panginoon. Ayan po, salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya at sa araw-araw pong kalakasan na lagi niya pong binibigay sa asawa ko, sa araw-araw pong pamamasada. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat at sa pagbibigay ng kalakasan sa asawa ko at sa mga anak ko po. At sa mga magulang ko po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lagi po silang nandyan para sa amin. Upang lagi po nila kami samahan, lagi po nila kami pinagsasabihan na ganito, huwag kayong ganyan, lagi niya pong pinapaalalahanan yung mga kapatid ko. Kaya salamat po sa Diyos. Amen. Lagi ko pong pinapasalamatan sa Diyos na may mga nananalangin po sa amin. Salamat po sa Panginoon. Dahil hindi po siya nagpapabaya. Salamat po sa Diyos sa kanya pong papuri. Amen. Amen. Pagpapuri ng Panginoon. Sister Marina muna. Palapak po natin ang ganyan niya sa buhay ni Sister Marina. Amen. Mayroon pa naman po tayong oras. Sensya na po, nalate ako. Hindi po akong pumunta dito. Sabi ko kay Renel, sa channel ko kasi hindi po po siya nakakawin. Sa Santa Maria siya, hindi ano oras na. Kasi yung cellphone ko po nasa ako po. Papasalamat din po ako at nakarating kami nung linggo. Amen. Ang saya-saya po talaga na. Amen. Ito niya nasugatan ako. Hindi ba sa kasi ilalagay yung bangko doon, tatakbo ba ako? Kasi PWD, nahiya. Hindi ako nahiya. Kung ano ko, baka madapa ako. Iningatan ko yung pero hindi rin umano, nasugatan pa rin ako, natumba yung bangko. Ito ba? Tumama ba ito? Hindi ko lang bakit may duguhin yung gamit ko. Wala yan. Hindi yan. Ano lang yan. Buti po, sumama si Rene. Sabi ko, guys, sama tayo. Ano kaya bibigay natin? Di ba sabi nila, halagang 200? Ano na binalot ko, hindi ko na alam. Sabi, 200 ba yun? Sabi ko, kung may kulang, sabihin na lang ba sa akin. Yung isa naman, tuwa-tuwa, may kitchen, may ano ng kape, may headset, may pangkulay.
Basta marami yun sa akin. Pero yung kay Rene may sapatos, slepa. Basta marami din po. Nagpapasalamat din po ako. Sabi ko, nagmamadali ako doon. Huwag naman na hindi ako maka-attend. Sabi ko, talaga, kahit ako man lang sa amin ni Rene, maka-attend ako. Yun po. Eh kasi sa Rene po siyempre nagtatrabaho ko. Kasi kung, ano po, pero dala niya po yung Bible study niya. Nagbabasa naman. Sabi ko sa kanya, baka sa susunod naman, makita naman, para naman, hindi tayo, kay Pastora, sa mga kaano natin. Ang saya-saya ko po talaga, kala ko talaga hindi kami maka-attend nun. Ate, Hindi na po ako nagtitinda ng mga kakanin. Diba po, sabi niya po, baka magpagawa kayo. Namili na po ako ng gagawin mga. Tapos, kung ano man po yung papagawa nyo, sa akin naman po, hindi naman malaki, basta't ako'y makatulong naman. Pero po, sa birthday po ni Rene, ano ba yung asin ko? March 5, ano ba yun? Hindi ko? Hindi na. Pero kahit hindi, halimbawa, biyernes, kami ko kung linggo yun para yan. Yan po. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Alice. Amen. Ako sa Diyos Panginoon, siya po ang taga-gabay sa akin. Amen. Hindi siya nawawala sa aking buhay kahit saan naman sa kahirapan ko, sa mga hindi naman talaga mawawala sa buhay kasi yan naman talaga ang mga malakit sa buhay ko. Hindi ko iniinda yun. Dahil nagpasalamat ako kahit may mayroong kunting mga katiwalian, pero meron namang tagumpay. Dahil nabalitaan ko yung anak ko na umpisa na sa trabaho, tatanggap na siya. Tapos, yun, natagumpayan ko yun. Pangalawa, ito namang yung mga anak ko, hindi naman ako pinabayaan. Nagpasalamat ako na palagi sila na dyan sa loob. Amen. Yung pangatlo, ito naman isang problema sa amin. Na pinapamilya ko, ang Satanas talaga, hindi talaga ganun nawawala. Dahil nung isang araw, anong araw ba yun? Martes ba yun o Miyerkules? Tumawag sa akin si Sister Jingjing. Yung pamangkin nila, sabi daw ni Chris, doon ka kay Ate Alice, manghingi ng tulong dahil maraming alam. Sabi ko na gano'n, marami nga akong alam, pero hindi naman sa lahat ng panahon na available ka. Dahil may panahon talaga na, yung sabi ko, ano bang problema mo? Sabi niya, nakulong daw yung asawa niya dahil nalipo daw sa sakyan, nabukog daw. Sabi ko na gano'n. Saan lang tayo pupunta? Sino ba nagsabi sa'yo? Wala naman akong alam, sabi niya. Hindi, sabi na kasi ni Chris, na ikaw daw marami kang alam. Sabi ko, ito na to problema na to. Paano naman ako tutulong? Si Sister Jingjing yung kaya Pablito ba? Nakulong daw ngayon. Ano, paano nga naman ito? Yung manugang ko, manganganak, naglilibor na ako na kapag ka namin. Karang, di na niya malaman yung sitwasyon. Sabi ko, pinapamilya ko ng Panginoon kung sino uunahin ko. Ako po, manugang ko, o yun, kung pamangkin ko nga, hindi ako pwedeng mamili sa'yo. Pero hindi kita pwedeng piliin dahil buhay ng anak ko yun eh. Ako ko yun ang nagkasalalay. Pasensya na talaga. Kahit inayon, siya text na tulungan na lang kahit nalanuan yung tao na yun kausapin ko. Hindi ko pwede, kasama ko sa hindi ko pwede iwanan kasi andyan na. Buhay yun eh. Kasi may masisasaryan siya. Sinabihan siya ng doktor na masisasaryan. Iunahin ko ba siya? Kung matagalan ako sa malulus. Paano ko na yung pag mga nagnandig ng sakit? Wala na ito nga. Masisi ako ng mga anak ko. Masisiyahan talaga tayo nga. Hindi kita unahin. Wala akong ibang ginawa kung nagdasal ako. Yung tanong mo, sa nga rin, nagdasal ako kasi nga hindi masisaryan. Yan ang iniiwasan ko. Sa sasakyan. Yung nandun naglibor na patamit matapang din naman siya. Sabi kasi ng anak ko, nung tracing, nung Sabado, ayun, anong hapon na? Madaling araw. Tinawagan, Mama, andito na.
baka nang parang may pinuntahan ko. Yan. Pero hindi ko pinay-text pa rin si Jing hanggang ngayon panay-text siya. Kasi kung hindi ko siya iniintindi dahil yung pero buhay naman yung ginaano ko eh. Eh siya, talukuhan, eh yun naman buhay darating eh. Hindi ko pa alam. Sabi ko na gano'n eh, sisarian pa siya, hindi pa. Buti na nataan, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi yung nandun na kami sa hospital, yung sa klinika, yun na nga, minuto lang, mga, dumating kami nga, 6:35, lumabas ang bata. Pani ako, hindi na ako makikinig, bahala na kayo dyan ako, nagdadasal na lang ako, parang hindi, sana i-guide pa siya nga, may labas. Eh bigla siyang umiri na umiri. Lumabas ang bata, walang hindi naabutan halos ng doktor. Walang doktor nakabot, nagsisinga ang doktor, bakit daw? Hindi siya dinapat. Hindi, bakit daw dumating kami doon? Ano, ganang, yung ura-urada na ba ito, hindi namin kasalanan. Yung na kami may cesarian, kaysa naman ang mahal ng cesarian na, yung talagang dinadasal ko nga, dininig ang Panginoon ko. Hindi siya na cesarian. Kasi, ang gatong pa yan sa akin, ay lang talaga. Nakauwi na kami na maayos, kahit wala akong tulog. Okay lang sa akin. Kasi nagpasalamat ako sa Diyos na dinagi sa kanyang papurian. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sige, isa na lang. Pinipla pa ka po natin ang pinagay sa buhay ni Sister Nene. Meron pa naman punti. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi hindi po, wala po talaga ako. Sabado pa lang po, sabi ko na kay ate ako. Pero salamat po sa Diyos kasi hindi pa lang hindi napaisip sa akin na pero nung gabi po, pag-ikot po ng hapon, may sakit na po yung asawa ko. Tapos pinaglihat niya, masakit yung katawan niya. Lalong pinaisip ko sa akin yung diablo na hindi po ako dapat pero salamat sa Diyos at patuloy niya kung pinaisip sa akin na kahit naroon po ako sa tabi ng asawa ko, wala po akong magagawa. Pinaisip ko sa akin ng Diyos na dapat makarating ako sa gawain niya para sa tabi ng asawa ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi pagdating ko ng bahay, sabay na po, uy, dahil pagdating ko, wala na po lang akong asawa ko. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pinaisip sa akin na hindi po ako dapat lumibang doon sa gawain. Hinihilig po yung puso ko na kagalingan ng asawa ko. Salamat sa Panginoon kasi buong isang linggo ko po yung pinag-isipan. Hindi ko talaga ako aatin. Kasi hindi ako aatin, hindi isabay mo na. Salamat sa Panginoon kasi hindi niya po ako pinatulog. Hindi niya po talaga ako inano niya po sa akin na dumating po ako ng gawain. Salamat sa Panginoon sa kanya po ang patuloy. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagsama sa buong pamilya ko, sa kawatasan nila. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil muli ko na naman po naalala yung pagkakaliwan niya. Unang atin ko po ng gawain, yun po ang magbis sa akin kasi po pinaisip niya po sa akin na lahat ng ginagawa kong kamalian o mabuti man yan, masama man yan, alam po lahat ng Panginoon kaya wala po kayong ilugin sa akin. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pinapaisip sa akin ng mga ganong katuruan na kahit po siguro itago po natin kahit saan po natin itago, wala pong lihim sa Panginoon. Amen. Amen. Po natin ang Panginoon. Alas na lang po, talapak po natin ang buhay ng Diyos. Sa buhay po ni Sister Nina. Napakabuti ng Diyos. Mabuti ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Napakabuti ng Diyos, no? Sabi sa awit 40, kanina ko po ito pinagbabaskan. Sorry, Lord. Pagbasa ako kasi hindi ko kabisado. Hindi ako magaling mag-memorize. Sabi po sa awit 50, 150, purihin si Yahweh sa banal na templo ng Diyos. Ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Amen. Purihin daw natin si ang Lord, sabi ng Yahweh, si Jesus. Kasi palagi natin pasalamatan ang mga nangyayari na ganyan sa ating buhay.
pasilimot man yan, matchay, napuno ng lahat ng, napuno yung buong katawan niya ng sakit, karamdaman, mga sugat, pero nagpasalamat pa rin sa Diyos. Dahil yung asawa niya madaldal, gusto siyang, sabi niya, tumpain mo ng Diyos mo, manong mamatay ka na, uri, madaldal ng asawa. Mayroon akong ganyan asawa. Sumusubso pa rin. Napakabuti ng Diyos. Kasi, sundo ng sundo dito nung Jamis. Sabi na ko si Ate Yusuf, nanay, si Papa, umiinom dyan ng gin, mayami ng jacket. Punta ko sila, baka ano nangyari kasi pinagalitan ko siya. Pagkabuti ng Diyos mo. Pagkamat kaya tayo maingat ng mga asawa, yung mga pasaway, alam natin, ang ating mga asawa, hindi magiging pasaway. Magiging mababait yan. Amen. Wala tayong dalangin na hindi tutugunin yung Diyos. Ang Diyos ay tutugunin. Amen. Wala nang tutugunin ang Diyos sa aking buhay kasi tinugunan niya yung pambili ng bundles sa isang linggo. Salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng Thanksgiving natin. Talagang mabuti ang Diyos. Kasi kumain lang ako, napatutuwa na ito ng Bible. Marinig na ito ng ating mga. Kumain ako ng Thanksgiving. Pasasalamat natin sa Panginoon. Diba tuwing January, may pasasalamat na kalagwasan. So, sabi ko, kami gusto ko rin naman sa pag ako kumakain ng nagkita rin, gusto ko rin sa pinanggalit kasi naman, di ba nila, alam mo naman sila na yan, kumakain ng matin. Nagkita pinahin ng matin. Sabi ko, tumangkit ako sa aking kapatilang isa. Malapit sa akin na kapatid. Lahat naman tayo malapit. May 6 ako. Kaya naman ang 4. Kung Mama Nila, sige kung Mama Nila. Binigyan ako ng higit pa rin sa isang bote. Tapos, salamat sa pangintala na natulunan ng aking buhay. Ginawa ko, bumili ako ng isang bote na Sprite. Dati-ate kami na ba. Ayun na, yung isa nating kapatiran, yung Bible study natin doon, yung mag-asawa, alam niyo yung sundo yun, nagkukulbong. Mag-asawa na tuwing Sunday na lahat. Maya-maya, dumito. Umiyak ka sa ulo. Yung nakaging gagalagan niyo ko sa pagtingin ko. 2-0, ay, sabi ko po rin. Sobra-sobra na, bilang yung pang-resolution, kabilang yung gagalitin, kagulit ako ng masjid. Talagang mag-send. Kasi, ano tayo, may gagawin tayong magbigay tayo sa parang tugunin natin mga. Amen. Pag di tayo nagbigay, magbabalik. Amen. Ano dala magbigay, sabi ko, makasahit ko na lang ito. Nagdeklara si Dati Sali, pasuran magati. Sabi ko, isa lang dyan. Magkatipid ako na hindi ako mapasahit. Kahit maraming hindi ako nagtulong, makasama lang ako pawin. Sabi ko, bala ka na Lord. Gusto ko matulong, gusto ko tumulong. Kailangan talaga. Nandun ang kamay na ito talaga. Kailangan pag tayo nagbigay, susi ng para tayo pagpalain talaga nagbigay. Sabi niya, bigay niya. Sabi niya, bigay. Talagang hindi mabang. Hindi maiksing kami ng Diyos. Kaya sa Diyos po na rin, tama din, iba ng mama ko ba? Sorry mo. Sa Diyos na po yan. Tunay nga po na napakaputi po ng Panginoon. Ito po, talaga pong kapag-igay na sa Panginoon, huwag ka na mag-alala. Ipuin ng Diyos yan yung ating mga kadugo ka mag-anak. Amen, para mag-teaching natin na wala nang pag-asa na magbago. Amen. Ang Diyos po talaga sa lahat ng bagay. Mangyayari at maghanap yan ayon sa kapitulutan po ng Diyos. Sabi po, di ba, sinasabi po yan ng aklang ng Panagoy sa chapter 7. Amen. Kaya po, sa kalooban ng Diyos, lahat yan ay babaguhin ng Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban. So sabi, chapter 27, sabi niya, walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Amen. Sa kapahintulutan ng Diyos, mangyayari maghanap natin kung inihilig. Huwag lang po tayo maginawa, lagi lang pumasang kamay, hindi sa Diyos. At iluhod ko ang ating mga mahal sa buhay. At huwag po kayo mag-alala.
Sa iyong pagtataas ng kamay, ang Diyos po ay kumikilos po yan. Amen. Amen. At sa lahat ng bagay, huwag po tayo mag-alala, lalo po tayo ng mga nasa Panginoon na. Mayroong inihanda ang Diyos, sabi ng 1 Corinthians 2:9. Hindi pa nakita ng mata ni sumasagi sa isip ng tao nangingitan ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. 2-0 at 1-5. Tinanggap ni Sister Mila. Amen. Napakabuti po na Panginoon. Hindi niya inasahan, pero nakahanda na po yan para sa mga tao, sa kanyang mga anak na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bayan.